is mass 1 and mass 2. So, di ba guys, pumasok tayo dito ng isa. So, M1 is equals to, lalabas dito ng dalawa. Kasi guys, di ba, same tong 1.5 inches. So, dahil dalawa siya, kung anong flow rate nitong M3, kasi yung M3 natin, sinisimbolize niya, pag M3, yung lalabasan niyang tubo is yung 1.5 inches, yung diameter. So, dahil dalawa sila, kaya dalawang flow rate ng M3. Kaya mangyayari, kung ano pumasok dito, ganun din yung lalabas dito sa dalawa. So, magiging 2M3 or M3 plus M3. So, di ba ang M natin, ang mass flow rate natin, ang formula niya ay area rho velocity. So, given naman sa atin ang, ano bang given sa atin? Given sa atin ang area at saka velocity. Tapos, di ba ang area naman ay QV? So, di ba QAV tayo kanina? Equals to QAV. So, ibig sabihin, mass flow rate is equals to rho Q. So, dahil meron tayong rho Q, makukuha na natin ang mass flow rate ng M1. So, M1 is equals to rho Q, which is, ang rho natin ay 892. So, 892 yung ginagawa yung most kilogram per meter cube multiplied by 1.33 times 10 raised to negative 3 meter cube per second. Cancel, cancel. So, check natin. 892 times 1.33 times 10 is to negative 3. So, makukuha natin M1 is equal, M1 natin is equal to 1.18636. So, dahil na-cancel itong dalawa na meter cube, kilogram per second. So, tama yung units natin kasi siya ay mass flow rate. So, mass over time. So, yun yung M1 natin. Sunod naman, di ba ang formula natin dito sa isa ay mass flow rate naman ng 2. So, di-divide lang natin siya sa 2. Kasi di ba, M1 is equals to 2M3. So, para makuha yung M3, so M1 equals to 2M3. Divide mo lang siya sa 2. So, equals M3 is equals to, divide lang natin sa 2 yung nakuha natin, 0.59 318 kilogram per second. Yan. So after nun guys, ang kukunin naman nating sunod is yung velocity. So velocity 1. So di ba meron na tayong, gamitin ulit natin to. Yan. So may area tayo di ba? Tapos may rho. So gamitin natin itong mass flow rate para makuha yung ating velocity. So check natin kung tama yung lalabas na sagot. So, ang ating area, gamitin natin tong area na to, which is a 2-inch pipe. So, 0.525 na lang. 0.0 pala, 0.0525 squared over 4
times pi all over yung ating mass flow rate na 1.18636 is equals to velocity. Multiply pa sa rho, which is 892. So, 0.6 yung nalabas sa akin. 0.6. Okay, 0.6 to. Equals to 0.614 meter per second. Tapos, check naman natin ditong velocity 2. So, ito naman, divide lang ulit natin siya sa pi. And then, ito, 0.409. 0.0409 squared over 4. Then 893. Is equals to 0.59318 already minus. Ay, shit. No, hello, I'm back. Let me calculate yung sulat ko. So, ito guys yung isa nating sagot. Ito ba yung 0.593 so? Tama yun eh. Oh. Tama to, mas slow rate nung isa. 1.18636 divided by 2. 59318. So, pi t squared over 4 m3 is equals to v. 59318.409 squared pi over 4 times 892 is equals to 1.610 times 2.54 times negative 2 squared divided by 4 times pi times 892 and then 158 divided by answer. So, makukuha nating velocity 3 ay 0.5063
meter per seconds. So yan guys yung answer natin. So we have M1, M3, V1, V3, and G. So paano naman natin isosolve yung G? So yung G natin, so mass velocity in pipe 1. So dito daw pipe 1. So mass velocity. So ang mass velocity natin, ang unit niya is kilogram meter squared per second. Kilogram meter squared per second. So kung mapapansin nyo guys, pag pinaghiwalay natin to, so ito ay given na siya, na yun yung mass velocity na unit. So, di paghiwalay natin. Pag pinaghiwalay natin, magiging kilogram per second multiplied by 1 meter squared. So, ito, alam natin na yung kilogram per second is mass flow rate 1. And then, yung 1 over meter squared is 1 over area 1. Therefore, ang formula ng mass velocity is equals to M1 over area 1. So, solve lang natin. So, ano ba yung M1 natin? So, divide yung M1 natin. 1.18636. 1.18636 over. So, anong area 1 natin? So, yan, gamitin lang ulit natin to. So, pi d squared over 4. So, yun. Solve lang ulit natin. So, magiging sagot natin ay 547. So, ang ating G is equals to 547.9971. 9971 kilogram meter squared seconds. Yan. So, yan guys, yung sagot natin sa sample 4.1. So, ito yung drawing niya. Yan, medyo pangit lang. Yan. So, yan yung ating answer sa sample 4.1. Sunod. So, ang sunod natin is sample energy balance number. Ba naman energy balance? Sige, energy balance naman. Tapit ko lang guys yung tanong. Yeah, huwag na. Hindi ko natatype. May copy naman tayo ng module. Game. So, anong given natin? Sayin natin yung question. Water enters a boiler at 18.33 degrees Celsius and 137.9 kilopascals through a pipe at an average velocity of 1.52 meter per second. Exit steam at a height of 15.2 meters above the liquid inlet leaves at 137.9 kPa. Tapos, 148.9 degrees Celsius and 9.14 meter per second squared. Meter per second in the outlet line.
At steady state, how much heat must be added per kilogram mass of steam per steam? The flow in two pipes is turbulent. So, yan ang ating question. So, alamin muna natin kung anong formula to kasi ang gagawin natin is energy balance. So, ang pinaka-formula ng energy balance is delta E is equals to Q plus W. Wherein yung delta E natin is equal siya sa delta U. Tapos, ang delta U naman, alam natin na ang delta U ay summation of all energy, which is enthalpy plus potential energy plus kinetic energy. So, magiging formula natin dito is the enthalpy. So, delta enthalpy, change in enthalpy plus, anong formula natin ng potential energy? So, mgh. So, mgh plus kinetic energy, which is 1/2 mv squared. Pero with respect siya sa mass, so dahil naka-mass flow rate tayo, makakancel yung mass, kaya magiging delta H plus GH plus plus V squared over 2. Tapos, ibababa lang natin ulit to, kaya magiging Q plus W. Sunod niyan, dahil nagkaroon tayo dito ng change, magkakaroon tayo dito ng change in velocity. Yan. Yun, ay, hindi pala velocity. Magiging ito, delta H. Or delta Z. Gawin natin Z para bago. So, delta H plus G delta Z plus V squared over 2 is equals to Q, or the heat, plus work shaft, or the shaft work. Tapos guys, ito ay for steady state one-dimensional flow. Pag naman ang inano ay kinetic energy velocity, kailangan natin ng kinetic energy velocity correction factor, which is alpha, or letter A. Yan. So ito na yung pinaka-final natin. So yung correction factor natin na to, na alpha, so siya ay 0.5 pag laminar flow. Laminar. Then, equal naman siya sa 1 pag siya ay turbulent. Turbulent. Yan. So, ngayon, gagamitin natin itong formula na delta H plus G delta Z plus V squared 2 alpha is equals to Q plus work shaft. So, yan. So, balik tayo dun sa problem natin. So, ano ba mga given natin dito sa problem? So, sabi, a water enters a boiler at 18.33 degrees. Ay, wait, may drawing pala siya. Drawing natin. The drawing, no. Okay, drawing tayo dito ng boiler. So, Q, may papasok daw dito na heat. O, ito yung hinahanap natin. Tapos, may water na papasok. Sisira yung mouse ko. Yan. So, water, H2O. Tapos, V1. So, V1, di velocity 1, yung sabi kanina, which is 1.52 meter per second. Tapos, ang kanyang condition ay 18.33 degrees Celsius. 18.33 degrees Celsius and 137.9 kPa. 0.9 kPa. Tapos, ito daw, may height daw to. So, yan, may height siya na 15.2. 15.2 meters. Tapos, dito siya lumabas.
So kaya natin siya guys kailangan i-count kasi dito pumasok daw yung H2O, tas dito lalabas. So magkakaroon siya ng potential energy kasi yung delta Z natin mamaya. So yun. And then, paglabas na niya, meron tayo ditong velocity 2 na, anong sabi? 9.14 meter per second. Tapos, ang kanyang state conditions ay 148.9 degrees Celsius. Tapos, 137.9 kPa. Tapos, ang question sa atin, at steady state, so steady state, how much heat must be added per kilogram mass of steam? So, dahil ang tanong sa atin is, how much heat is added per kilogram? So, meaning, joule per kilogram yung hinahanap sa atin. Kaya dito sa equation natin, dinivide natin siya sa mass kasi ang kailangan natin ay per kilogram. Kasi 'di ba ang Q is joules. So dahil kailangan natin per kilogram with respect to kg, kaya dinivide natin siya lahat sa m. Kaya ito yung gagamitin nating equation. So yun. Tapos guys, di ba mapapansin nyo, 137.9 kPa, 137.9 kPa. Ibig sabihin, constant pressure sila. Ayan. And isa pang mahalaga, di ba nakalagay, the flow in the two pipes is turbulent. So, ibig sabihin, ang gagamitin natin na correction factor is 1. Yun. So, sige, let's start. So, balik tayo sa equation natin. So, delta H is equal, delta H plus G delta Z plus 1/2 V squared or delta V squared na din. May alpha pa sa baba. And is equals to Q plus W. So, may delta H tayo. Di ba pag delta H, ang alam natin delta H, ang unit niya is joule per kilogram. So, di ba walang binigay sa atin na given na joule per kilogram. Pero, may binigay sa atin na temperature, which is 18.33 degrees Celsius and 148.9 degrees Celsius. So, yan guys, i-convert natin siya sa Kelvin. So, pag na-convert na natin sa Kelvin, di magkakaroon tayo ng Kelvin. Tapos, titingnan natin siya sa Paris. Kasi nasa Paris yung enthalpy. So, hanapin natin yung enthalpy value ng water. So, ito water. So, ito steam na siya. At that certain temperature. Tapos, ko-convert natin to, kasi yun ay naka-moles. So, ko-convert natin siya to joule per kilogram. Or yun. And then yun, saka natin siya ipa-plug in dito. So, medyo mahaba siya. So, diretso na tayo sa value ng enthalpy. So, yung enthalpy 1, so ito H1 para dito sa 18, das H2 is para sa 148. So, ang H1 natin, so hanapin niya lang guys sa Paris mamaya, is 76.97 kilojoule per kilogram. Next, ang atin namang H2, which is 148.9, is equals to 2,771.4 kilojoule per kilogram. So ngayon guys, may given na tayong H. Di ba ang delta H ay H2 minus H1? Yan. So mamaya plug in na lang natin yan. Sunod, G. So alam naman natin na ang G ay 9.81. 9.81 meter per second squared. Ngayon, ang delta Z natin, so ito ang ating height 2, or Z2, which is yung 15.2 meters. Therefore, ang Z1 natin is 0. So kung mag-Z2 minus Z1 tayo, ang magiging answer natin is 15.2 meters. So ilalagay natin 15.2 meters. Next, delta V squared.
So dito naman guys sa delta V squared, i-square natin to, yung V squared. So ang delta V squared natin, di ba? Delta V squared. So delta V squared is equals to V sub 2 squared minus V sub 1 squared. Plug in ulit natin. So 9.14 squared minus 1.52 squared 1.52 squared all over 2. Correction factor natin dahil turbulent is 1 is equal to Q. Tapos, di ba may W tayo, which is work shaft. So, di ba wala naman sa ating sinabi na meron siyang walang sinabing pump, walang sinabing processor, compressor pala. Yan, wala siyang sinabing machine. So, more on ano lang siya, yung talagang fluid yung nagalaw. So, ibig sabihin, zero to. Hindi natin siya isasama. So, yan guys. So, magiging unit na to is Joule. Joule per kilogram to. Kasi ito, Joule per kilogram din. So, bakit siya naging Joule per kilogram? So, explain natin. So, di ba, meter squared per second squared ang lalabas pag nag-velocity squared tayo. Kasi siya ay meter per second in square. So, joule per kilogram. So, diba, joule per kilogram. So, anong unit ng joule? Pag in-expand natin ang joule, magiging newton meter siya per kilogram. And then, yung newton natin, diba ang newton natin ay kilogram per kilogram meter second squared. Kasi MA, mass acceleration. Multiply natin sa M over kg. Yung kg makakancel, so magiging meter squared per second squared. So kaya yung meter squared per second squared is equals to joule per kilogram. Sunod, ito di ba may enthalpy value tayo. So yan, unahin natin to, pag minusin lang natin. Di 2771.4 minus 76.97. So 2694.43. 2694.43 kilojoule per kilogram. So, di ba guys, ito, joule per kilogram, ito din, joule per kilogram. So, gawin natin siyang joule per kilogram. So, matatanggal tong kilo, magiging times 10 raised to 3 joule per kilogram. Yan, same na sila. Tapos, multiply lang natin to. So, 9.81 times 15.2. So, 149.112. 0.112. Next, so 9.14 squared minus 1.52 squared. So is equals to, divide pa sa 2, 40.6146. 40.6146 joule per kilogram. Ngayon guys, pag-a-addin lang natin to lahat. So 40.6146 plus 149.112 plus 2694.43 times 10 raised to 3 is equals to 2.6946 times 10 raised to 3 joule per kilogram. So yan is equals to Q. So yan na guys, yung ating final answer. Para dito sa energy balance ng 4.3. So 2.6946 times 10 cube joule per kilogram is equals to Q.
Yun guys. May questions kayo guys? Go, tanong lang kayo if meron kayong questions. Abot pa bang isang problem? 15 minutes na lang. Link kaya. Itong isang. Air below nyo. Ay, nag-fluid dynamics na ba? Ay, hindi na pala fluid dynamics. So, yun lang guys. Yan, yun lang. Tapos na. Yan, ito ay mass balance. Tapos, itong isa naman ay energy balance. Yung sunod kasi momentum balance, medyo mahaba siya. Tapos yung shell momentum. Tapos yung salt concentration. Yun. Yun lang guys. Thank you sa pag-attend. Thank you. Salamat.